upang dumalo kayo sa banal na gawain sa umagang ito. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Bago ko po pasimulan ang aking tema, nais ko lamang pong batiin ang nagdiriwang ng anibersaryo bilang pagkakahilang-hirang sa kanyang bilang alagad ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Imbiha po ni Tita Grace, ang magbabahagi po sa kanya ay ang kanyang inang pastol upang pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang buhay na nakakamtan. Tinatawagan ko po si Mami Beth Chico para po sa kanyang kawan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Kilala niyo po ba si Tita Grace? Yung pong naka-wheelchair na laging nakaupo sa lugar na yon, siya po yon. Ngayon po, nandun po siya sa loob ng adoration. At kanina po, bago po kami umalis sa kanila, meron na pong pagbibili na wag na siyang tawagin. Kasi nga po, siyempre, yung kanyang emotion, hindi niya makokontrol sa galak. Kaya sabi po ni Tita Marie kung sino yung magpapahayag tungkol sa kanya, at sabi daw po ako bilang kanyang inang pastol ang magpahayag in her behalf. Si Tita Grace po ay nahirang na alagad noong petsa ngayon, Agosto 29, 2007. Kaya ngayon po ay 8 taon na ng kanyang pagiging alagad, pagkahirang sa kanya bilang isang alagad. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Ayon po sa kanyang pagbabahagi, sapagkat siya nga po ay kasama ko sa aking kawan, sa mga pagkakataon na nagbabalik tanaw kami kung paano kami nakarating sa banal na lugar na ito. Nakarating daw po siya sa lugar na ito, sa banal na lugar na ito, sa pag-aakay po ng banal na espiritu sa katauhan po ni Nanay Iya. Kilala niyo po si Nanay Iya? Siya po yung mother ng kapatirang Divine Mercy na itinalaga ng Panginoon para itong ating dambana ay maisakatuparan ang construction. So sa madalit salita, magkasama kasi sila sa choir sa Bagong Nayon, sila nila Nanay, sila Doki, at pag po sila'y gumaganap doon, lagi pong naikukwento ni Nanay Iya yung mga kaganapan dito. Kaya sa panawagan ng banal na espiritu, successfully nakarating siya dito sa banal na lugar na ito. At noon nga pong takdang petsang yaon, siya po ay nahirang bilang isang alagad. And then, gumanap siya ng tao sa kanyang puso na mga panahon na yon. Hanggang nung year 2010 po, na-detect po siya sa isang karamdaman na siguro po sa 10, isa lamang po ang nagkakaroon nung ganong karamdaman. ALS po yung tawag, nakalimutan ko na lang po yung meaning ng A, pero yung L, lateral syndrome, na may kinalaman po sa mga ugat. Ni-research ko din po yan at ang natagpuan ko po ay yung tinatawag na motor neuron disease, MND, ang tawag po dito sa Pilipinas, na hanggang sa ngayon nga po ay hindi pa natutuklas kung ano ang gamot. Buti pa nga daw po yung cancer. May mga natuklasan ng gamot para mapahaba yung buhay, pero yun pong kanyang karamdaman, talagang wala pa po. Kaya kung kayo po'y nagbubukas ng internet, noon po nagkaroon ng fundraising, yung po bang pinapaliguan ng iyelo, na pagka nagpapaligo ka ng iyelo, magdodonate ka ng certain amount, at yung amount na i-donate mo, pupunta doon sa mga taong may sakit na ALS. Ayon po sa aking nabasa, yun nga po ay may kinalaman dun sa mga maliliit na ugat na connected sa ating spinal cord. At ang apektado po nito ay yung motor o yung paggalaw. Iba-iba po yung tama. Si Tita Grace po, ang tinamaan sa kanya, yung kanyang mga limbs, yung mga braso, yung mga binte. Kaya nagkaroon po siya ng difficulty sa paglakad. Yung pong ayon po sa aking nabasa, at ito naman ay alam naman po ng mga kapamilya niya, at si Tita Grace marahil ay alam din,
ang mga may sakit na ALS daw po ay subalit sa Ama, hindi tayo makapagtatakda. Amen? Hindi tayo makapagtatakda. Oo, bilang tao, yon yung kanilang abot ng kanilang pinag-aralan na kanilang natutunan. Pero nababali po ito sa kaparaanan ng Panginoon at binali po ng Panginoon yan sapagkat siya nga po ngayon, kapiling pa rin natin siya. Hindi po ba buhayan Diyos? Napakabait po ng ating Panginoon. Sa palagay nyo, bakit siya biniyayaan ng mahabang buhay? Ako po, isa po yung observation ko kung bakit hindi siya pinagkaitan ng Panginoon na pahabain pa ang kanyang buhay. Inspirasyon ko po si Tita Grace, sapagkat makikita niyo po siya dito araw-araw sa dambana. Amen? Sa kanyang katatayuan, araw-araw nandito siya. Kung minsan po, pag ako'y merong nararamdaman, sabi ko, naku, hindi muna ako pupunta sa dambana. Ipapahinga ko muna yung aking katawan. Bigla po siyang papasok sa kaisipan ko. Ang pinapasok ko sa kaisipan ko, ikaw nga, masakit lang ang ulo mo, hindi ka pupunta sa dambana. Samantalang si Tita Grace nga po, sa ganong katatayuan, hindi ko po siya nakitang umabsent dito. Amen? Tayo po, ang lalakas ng katawan natin. Pero meron tayong takda. Naku, every Friday lang ako pupunta. Naku, every Saturday lang ako pupunta. Si Tita Grace po, araw-araw nandito. Kaya siya po ay huwaran ko sa pagiging matapat niya sa ating Panginoon. Alam niyo po, nagkaroon po ng pag-aata sa akin, siguro po mga 2 months ago na 9 na araw ko po siyang hinaplos. At napakagaganda po ng mensahe na ibinibigay sa kanya sa pamamagitan ko. Mapalad ka sapagkat ang bibig mo ay hindi na nagkakasala. Hindi na po kasi sa nakakapagsalita eh. Neuron nga po yon, motor neuron. Kaya po, na-control din po yung kanyang dila upang siya ay hindi na makapagsalita. Pero, dakila ang Panginoon, nakikita niyo po ba yung nag-aalaga sa kanya? Taga dito po sa paligi, yun eh. Si, ano na nga per name niya? Si Julie po, ay naging kasama sa kawan ng kabataan noong panahon na si Tita Grace ay shepherd pa. Shepherd po si Tita Grace ng kabataan. Alam niyo po, si Julie po, ay biyaya ng Panginoon kay Tita Grace. Bakit po? Sapagkat si Julie po ang nag-aalaga kay Tita Grace. Si Julie ang nag-a-attend sa mga needs ni Tita Grace. Si Julie ang nakakaunawa sa bawat buka ng bibig ni Tita Grace, nagkakaintindihan sila kung ano yung sinasabi ni Tita Grace. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Julie ang nakakaalam kung paano siya iaakyat dun sa sasakyan. Napakahirap po. Dahil ito nga pong mga binti niya ay wala ng laban, pero si Julie po, tantyado na niya ang taas ng binti na dapat maging taas at the same time, hindi mauuntog yung ulo ni Tita Grace. Kanino po galing yung biyayang iyon? Walang iba kundi sa Panginoon. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon kay Tita Grace, biniyayaan siya ng isang bata na hindi naman niya kaano-ano si Julie. Sabi ko nga po sa inyo, siya ay member lamang ng kawan na pinamumunuan ni Tita Grace noong mga panahon na yon. Alam niyo po, sadyang napakabait sa kanya ng Panginoon. Yung pong misyon natin sa Batangas, tita ko po yun eh. Asawa po yun ni Apo Eddie na isang alagad din dito na nanirahan sa New Jersey. Ang sakit po niya, pareho lang din kay Tita Grace. Kaya lang po, yung ali ko na yon, ang tama, hindi sa binti, hindi sa braso, ang tama po niya sa lalamunan. Kaya oras po na ma-detect ng doktor yung kanyang karamdaman, hindi na po siya nakakain. Hindi na po siya nakakalunok. Paano po siya kumakain? Sa pamamagitan ng tubo. At siya po ay na-ICU sa New Jersey sa loob ng mahigit 1 taon. Sabi ko nga po sa amain ko, katagal kung dito sa Pilipinas yan,
naubos ng lahat ang inyong kayamanan sa tagal ng pagkakapasok sa ICU. Magkano ba kako gasto sa isang araw niyan? $3,500 daw po sa loob ng isang araw. Alam niyo po, 1 taong mahigit. Buhay ang Diyos. Kapiling pa po natin siya hanggang sa ngayon. Si Tita Grace po ay talagang isang halimbawa ng isang anak ng Diyos na napatunayan sa Panginoon ang kanyang katapatan. Ayaw po niyan lumabas eh. Pag po narinig niya to, although naririnig niya, alam ko po lumuluha na siya, lalo po pag sa harap ninyo, baka po hindi na po niya madala yung emotion niya. Huwaran po siya ng katapatan sapagkat sinabi ko nga po sa inyo, kung kayo yung nasa katatayuan ni Tita Grace, ewan ko po kung magpunta kayo rito. Sigurado po, marami kayong dahilan kung bakit hindi kayo pupunta. Sana po, matularan natin siya sa katapatang ibinibigay niya sa ating Panginoon. Sa kabila ng lahat, nandirito siya, ang panahon ay hindi hadlang. Kahit po malakas na malakas ang ulan, nagpupunta siya rito. May nakagayak siyang kapote sa kanyang sasakyan. May nakagayak siyang bota sa kanyang sasakyan. Na anumang oras na umulan at bumaba sa sasakyan, nakaredy na po agad yung kanyang bota at yung kanyang kapote para siya ay makapasok sa loob ng ating dambana. Mga kapatid, muli ko pong sasabihin sa inyo, ituturan sa inyo na hindi man po natin ganap na matularan sa katapatan si Tita Grace, kahit man lang po sana konti, na huwag tayong laging umiisip ng dahilan para hindi tayo magpunta dito. Ilagay niyo po sa kaisipan niyo, siya sa ganong kalalagayan, laging nandito sa dambana. Ako pa kaya na naigagalaw ko ang aking mga binti, ang aking mga tuhod na kapag sasalita, pwede ako magpunta kahit saan, ang magkaroon ng dahilan sa Panginoon para hindi ako magpunta. Gawin po natin siyang isang huwaran sa katapatan ng ating Panginoon. Yan po si Tita Grace. Napakabait. Siguro po kung sa katulad ninyo, sasabihin ninyo may katwiran na kayo. Bakit ganun? Naglilingkod naman ako sa Diyos, pero bakit ako nagkaroon ng ganitong pagdalisay? Wala pong katanong-tanong si Tita Grace na ganyan. Wala, hindi ko po, kahit po nung nakakapagsalita pa siya, hindi ko po ito narinig sa kanya. Sapagkat batid na batid niya po, na aral na tinanggap niya, sa lahat ng kaganapan sa ating buhay, sigurado may plano ang Panginoon para sa kanya. At hindi po natin alam ang plano ng Diyos para sa kanya. Pero sa aking pagkatao, namininsahe sa kanya, mapalad ka, sapagkat ang silid mo ay naihanda na ng Panginoon sa kanyang kaharian. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Tita Beth, sa pagbabahagi mo tungkol sa ating kapatid na alagad na si kapatid na Grace. Ngayon po, umpisahan na po natin ang pagbubukas ng tema upang pagsalu-saluhan natin sa umagang ito. Sabi nga po, kay sarap sa piling ng banal na Espiritu. Amen po ba yon? Sapagkat kung hindi masarap sa piling ng banal na Espiritu, wala tayong lahat dito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sa pangyayari sa ating buhay, sa bawat isa, maging tagasunod, pasyente o alagad o kaps, paano mo napatunayan at paano mo nadarama ang salitang kay sarap sa piling ng banal na Espiritu? Ano-anong mga hiwaga ang ginawa ng Panginoon upang madaman nyo ang damdamin na hindi nyo kayang tutulan na sa tuwin ay dumako kayo sa dakong ito sapagkat ito ang nagbibigay kalakasan sa inyo. Uunahin ko pong tawagin ay ang kauna-unahang alagad sapagkat nagsimula po ang Apo Kunching, kasama na po siya hanggang sa mga oras na ito para po maisiwalat sa bawat isa sa atin kung gaano nga ba kasarap sa piling ng banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Cecil David. Papuri at pasalamat po o dakilang ng pagmahal, Panginoong Jesucristo. Banal mo pong Espiritu Santo at aming inanalangin sa klolo at sa aming mahal na Apo Kunching na iyong kinalugdan. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito, mga minamahal kong kapatid.
Pasensya na po kasi ito po yung pagdadalisay sa akin ngayon ng kalaban. Subalit, nandyan po ang Ama. Binibigyan po tayo ng katatagan at pagtitibay na mapaglabanan ang mga pagsubok sa bawat isa sa atin, di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sa dating buhay po, ako po yung napakahinang tao. Lahat ng bagay mahina, takot sa lahat ng, meron lang po akong sakit na nararamdaman sa aking katawan. Iyak na po yan, nangihina na ako. Sabi ko, hindi ko kaya, parang mamamatay na ako. Sa dating buhay po yun, ano po. Subalit, nung 2001 po, nung kinalugdan na si Apo, itinuran po sa akin, Cecilia Tiago David, bibigyan kita ng gampanin sa Apo Kunching mo na ihanda mo ang isang baso at yung pong ano po ba yun? Lagayan ng tubig. Saan man po naroon ang mahal na Apo ay nandoon ka. Ano man ang pangangailangan nito ay nandoon ka. At sa mga pinakita po niyang mga hiwaga sa aking buhay, sa aking mga magulang, dati po, nung buhay po ang aking mga magulang, na nagkaroon po sila ng karamdaman. Na-stroke po ang unang aking ang tatay ko na nandun po sa Pispan. Nagdadrive po siya ng owner. Inaano po niya yung Pispan namin ay lulubog po. Panay po ang balik-balik niya sa Pispan, magdadala po siya ng kung ano-anong gamit para po hindi lumubog ito. Nung isang araw po, nagwawalis. Nagwawalis po ako doon. Kami po ng mahal na Apo. Kinalugdan na po ang mahal na Apo noon. Nagwawalis po kami doon ng mahal na Apo kasi namimili po siya ng palay noon. Yung bahay pa po namin noon ay kulungan ng baboy. Dalawang butas po yun. Yung isa po kwarto, yung isa ginawa namin kusina. Paglabas po ng tatay ko noon, bigla siyang bumulagta. Sabi niya, tinawag po ang mahal na Apo. Hindi pa po kasi Apo ang tawag noon. Bilang kapatid sa laman na Ate Kunching po. Ate, kaya tinawag po ng aking inda. Kunching, eka. Inda ako po ang tumawag. Kunching, eka, tingnan mo eka si tatang mo. Nabuhal eka, nabuhal. Tapos po, ang ginawa po ng mahal na Apo, hinila po siya. Ang lakas po ng mahal na Apo, kasi po gabay po siya ng mahal na banal na espiritu. Dinala po siya dun sa higaan. At inanuhan po siya ng first aid po, yung inanuhan binabad ng paa, hinilamusan sa dibdib, sa batok, inanuhan po ng maligamgam na tubig, inanuhan ng kalamansi, bawang. Sa awa po ng Ama, Anak at Espiritu Santo, bumalik po ang dati niyang lakas. Ganyan po kumilos ang ating Panginoon sa bawat pangangailangan. Nandyan po siya, nakagabay at patnubay. Doon niya po pinakita ang hiwaga at himala sa aking mga magulang. Subalit, sabi nga po, pag tinuran sa iyo ng banal na espiritu na huwag kang pumunta doon. Sabi po sa kanya, kumbaga shortcut na lang po kasi mahaba po. Sabi sa kanya, huwag kang pumunta sa Baguio kasi po kapitan po siya noon eh. Bali 7 taon po siyang kapitan. Huwag kang pumunta doon kasi nga na-stroke ka na, baka maulit muli. Subalit ang tao nga po ay napaka makulit. Ano po? Tinuran po sa kanya yon na huwag ka nang pumunta. Subalit napaka, ano nga po, hindi siya sumunod.
sa utos sa atas ng ating Panginoon. Yun nga po, pagbalik niya, naulit muli ang kanyang karamdaman. Siyempre po, may mga kapatid tayo, pamilya tayo na gusto nila dalhin sa manggagamot sa ano po. Pero noong po kasing panahon na yun, ako lang po kasi ang naglilingkod. Ngayon po nagpapasalamat, nagpupuri po ako sa ating Ama na nandyan na po ang aking kapatid na si Ate Opel na hinirang na rin po ng ating Panginoon. Si Dico, kapatid ko po yan, si Dico. Dati po, si Dico yung anghel ko na nagbibigay sa akin ng pinansyal sa oras ng pangangailangan ko. Kanya po pala nawalan siya ng trabaho. May gampanin po pala sa kanya ang Ama sa dakong ito na aking pinaglilingkuran. Sobrang saya ko po nang inirang po sila ng ating Panginoon sapagkat pinakita po sa akin ng Panginoon na balang araw makakasama mo rin ang iyong mga kapatid sa dakong ito. Ang aking pong kapatid na si Atilet, panganay po siya sa babae sa amin. Dati po, si Atilet po ayaw pong pumunta dito, hindi po siya naniniwala kay Apo kasi bilang panganay po siya sa mapipinsan. Ba't pupunta ako dun eh? Hindi po siya naniniwala kay Apo nung una. Subalit po nung gabi po, mininsahe ni Apo yun. Maraming salamat po sa pinsan ko na kapatid na Catalina sapagkat nandito na po siya, dumatal na siya dito sa loob. Natuwa po ang mahal na Apo nung nakita siya kasi po si Ate Lete, napakabait. Nan dati, napakabait po niyan. Kanya nagpupurit po ako, nagpapasalamat sa ating Ama, Anak at Espiritu Santo na tinawagan niya ang aking mga kapatid na sa dakong ito. Sabi nga po ng Banal na Espiritu sa akin, hindi lahat ng pamilya mo ay makakasama mo. Makakasama ko sa piling ng kaharian. Kanya-kanyang kalooban po, di po ba? Hindi lahat makakasama. Sa akin po, sa araw-araw ng aking buhay, napakasaya ko po sa araw-araw ng aking paglilingkod. Kontento na po ako sa aking buhay. Naluluha po ako sapagkat sa pusong nararamdaman na sa araw-araw ng aking buhay, pinakikita ng Ama ang kanyang mga hiwaga at himala na nasa isip mo pa lamang na kung ano yung pangangailangan mo, ibinibigay po niya, nasa sa isip pa lamang po natin, andyan na kagad, tinutugunan niya ang ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sa mga hiwagang pinakita po niya sa akin na may mga sakit sa balat, tinuran po kasi ng Banal na Espiritu na mahal na ina, Cecilia, balang araw, ipasisilay ko sa iyo ang mga sakit sa balat. Kahit anong doktor sa mga iba't ibang dakong bansa, hindi nila ito mapapagaling. Balang araw, paparito sila sa aking dambana. Ipakikita ko sa inyo ang hiwaga at himala sa akin. Ako na nga po ang anak Mami Baby na may sakit po na talaga namang galing pa po yun sa Taiwan. Tinuran po sa kanya na pauwiin mo ang apo mo at babanyusan ko siya dito. 9 days po yun, nagbabago ng balat ng apo ng ating mahal na Mami Beth. Sa mga may sakit sa bukol po,
bukol po dito yung bata po, pero ngayon po dalaga na po yung bata na yon. Napakarami pong mga pinakita sa akin. Si kapatid na Annabel po sa mata. Talaga naman pong inaano na po siya ni Apo. Sabi niya, ba't pumunta ka rito? Hindi naman ako manggagamot. Saan mo ba nalaman na yung nagagamot ako? Naglilinis nga po ng baboy si Apo. No? Marami po siyang baboy sa likuran. Uwi ka na doon, hindi ko kayang pagalingin ang mata mo. Subalit, sabi nga po ng banal na Espiritu, tinuran po sa kanya ng banal na Espiritu kay Apo. Hipan mo siya ng 3 beses. At mo, ang araw. Yun nga po, pinakita sa kanya ang hiwag at himala ng ating Panginoon. Napakarami pong mga sakit sa balat. Tapos po may dinala po doon po sa bahay ni Apo, yung maliit pa po. Meron pong dinalang mamamatay na po yun eh. Bigla pong papasukin mo Eka Cecilia. Inano po ni Apo, pinainom po siya doon po sa kutsara. 3 ng kutsara, pinalagok po siya ng tubig. At inano po dito ni Apo, inaplos. Bigla na lang po siyang bumangon. Sa dami ng mga hiwaga po na pinasilay at pinakita sa akin ng mahal na Apo, talaga pong ipinagsisigawan ko na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. Yung mga inaalihan po ng mga masasamang espiritu, napakarami po. Pinasilay sa akin yung mga kapre, totoo po yan. Yung mga sa duwende, yung mga mangkukulam po. Totoo pong may mangkukulam. Meron po nga pong ginamot sa nakulam. Yung mata po niya talaga pong umiikot na ganon. Ginaganon po yung ikot niya, pulang-pula po yan. Sabi ko, bilang pagkatao nung kami lang po dalawa ni Apo, medyo na ano po ako. Pero sa lakas po ng espiritu, pinatatag po ako noon. Hindi naman po ako natigatik sa aking, kasi po kasama ko po ang banal na espiritu sa katauhan ni mahal na Apo. Kuha ka ng asin, kuha ka ng mainit na tubig, binanlian po yung paa niya, nagsisisigaw po yan. Sa awa po ng Ama, Anak at Espiritu Santo, gumaling po yung tao na yun. Napakaraming pinasilay ng Ama sa akin. Sa paglalayon po namin sa araw-araw, binanggit po kahapon ng ating mahal na Apo doon po sa San Luis na nag-drive nga po ako ng owner noon. Sa bawat pagtigil po ng aming sasakyan na sisiraan, nandyan nga po yung pinagaling sa yung pong hindi makalakad. Kahapon po mininsahe na po ng mahal na Apo. Katotohanan po na ang banal na Espiritu Santo ang nananahan sa ating mahal na Apo Kunching. Kanya po sa mga taong mga tumutuliksa sa Kanya, nahahabag po ako sapagkat hindi nila nalalaman sa ating mahal na Apo Kunching kung sino nga ang nasa Kanya, kundi ang sabi nga po niya, huwag mong sabihin na dati po yun. Nung una, nahihiya pa siya na huwag mong banggitin na ang sumasa akin ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kasama ang ating mahal na Ina. Di po ba nakikita naman ninyo na nasisilayan ninyo na dumadali sa kanyang mahal na Ina? Noon nga pong yung 12 taon po ang ating ating Panginoong Jesucristo. Nung pong maliit po ang bahay niya, dumaloy po ang Santo Niño sa kanyang katauhan. Sobrang liit po talaga ng kanyang boses. Kung nandun po kasi yung recorder, noong po kasi dati, nandyan yung recorder niya. Minisahe po sa akin na balang araw, ibabalik kong muli ang una nating pagsasama. Ang unang pinasilay ko sa'yo,
nagalak po akong muli. Natinuran sa aking muli ng banal na espiritu. Ibabalik kong muli kung ano yung una sa atin, mahal na anak kong Cecilia. Salamat po, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pagmamahal mo sa akin, sa aking buhay. Sa araw-araw po na paglilingkod ko dito sa dambana. Sa umaga pa lang po, nandyan, maglilinis na po kami dyan. Ba't kaya hiya mo ang iyong gampanin? Magmamap ka. Sabi ko nga sa mga kasama ko dito, kung ano man ang gampanin na inaata sa iyo ng Panginoon, mababa-man yan, subalit sa Ama, kalugod-lugod sa Kanya. Sabi ko, nung una po ako lang dito, magmamap, magwawalis, tapos sa third floor. Ako lang po, nung una ako lang po sa third floor mag-isa. Sabi ko, paano kung nakayanan to? Ako lang mag-isa sa third floor. Sabi ko, Ama, kung hindi po ninyo ako binibigyan ng kalakasan, lakas ng kalooban, hindi ko po magagampanan ang inatas mo sa akin. Kayo lang pong nakapagbibigay sa akin ng katatagan, pagtitibay, lakas ng kalooban. Sa akin pong mga mahal sa buhay, siyempre po hindi na po ako, minsan po hindi na ako nagsasabi sa kanila na ganito, ganon. Basta sa akin na lang po, kinakaya ko po kung makakaya ko sa kalooban ng Ama, binibigyan po ako ng katatagan. Salamat po, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabi ni Tita Marie, kapatid, mag-share ka. Pag po kasi lagi may nag-aano sa akin, magbahagi ka. Para po pang may takot ako noon. Tapos sinasabi sa akin ng ating mahal na po, Cecilia, paano mo mapapagsigawan ng aking kadakilaan at ang aking hiwagang pinasilay sa iyo kung ganyan kang napakahina mo? Yun po ang laging sinisiksik sa aking kaisipan. Kanya po, sa tuwi na ngayon, na pag may nag-ano sa akin, magbahagi ka, para bang nakakahiya sa Ama pag tumutol pa ako. Salamat po, Tita Marie, salamat po. Ito lamang pong maiiwan ko sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa tuwi na po, sa pagdatal pa lang po ng ating mahal na Apo, pagluwal, ihanda na po ang ating sarili, puso't kaisipan, na itimo po natin sa puso't kaisipan ang mga banal na salita na luluwal sa kanyang mga bibig, sa kanyang labi. Damhin po natin ito, magtiwala, manalig at manampalataya, sapagkat buhay ang Diyos sa dakong ito na ating pinaglilingkuran, sa aming pinaglilingkuran, at sa inyo, aking mga kapatid. Buhay siya. Paglalapitan po kayo, huwag niyo pong tingnan na bilang katauhan lang ng ating mahal na Apo. Damihin po natin na ang Panginoon ang umahaplos sa atin. Pag pinatayo tayo, tatayo po tayo. Kasi hindi siya yun bilang tao Banal na espiritu po yun. Sayang po ang pagkakataon pag po tumayo ka, mahal na kapatid. Lumakad ka. Pag di po kayo sumunod, sayang po yun. Kasi po, tarok po at talos ng ating Ama ang isip at puso at damdamin natin. Kung tayo po ay nagtitiwala, nananalig at nananampalataya sa taong kinalugdan niya. Magtiwala po tayo, Ama. Ama, Ama, buhay kang totoo sa taong kinalugdan niya. Pag po lumalapit, pag ginanyan po kayo ng mahal na Apo, namnamin niyo po yun. Namnamin niyo na tagus ang gantalampakan ang kanyang paghaplos sa inyo. Ano po? Ano po, Nanay? Pag po hinaplos po kayo ng mahal na Apo, damhin po ninyo sa puso't kaisipan niyo ang Panginoon ang umahaplos sa inyo. Ano po? Buhay po siya. Buhay na buhay. Buhay po siya. Manalig po kayo. Buhay siya. Buhay. Kapalat po natin sapagkat
Sa dakong paliging napakaliit na baryo, dito ibinaba ng ating Panginoon, ang ating Ama, ang banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching. Salamat po sa inyo. Nawa po ay nakapulutan niyo po ng aral at pananampalataya ang aking binahagi. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Siguro po sa ilang binahagi ng ating kapatid na Cecil, bilang siyang kasama ng ating mahal na Apo Kunching sa buhat po noong 2001 hanggang sa mga oras na ito, napakarami ng pinasilay na mahingahiwaga at mga patotoo na bawat niluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang saksi ang ating kapatid dahil siya ang laging kasama. Pinapatotoo po na hindi tao ang nagtuturan, kundi ang Diyos na buhay na sumasa kay Apo Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Binigyan na po kayo ng tip ng ating mahal na kapatid, sapagkat kung nanamnamin niyo po ang lahat ng kanyang tinuran, talaga pong napakasarap sa piling ng Espiritong Banal, sapagkat may kapanatagan tayo, may kapayapaan, at hindi na tayo natatakot kung ano man ang dumarating na pagdalisay sa ating buhay, sapagkat batid natin na mayroon Diyos na buhay na nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, isusunod kong tawagin ay ang ating kapatid na isang alagad din upang isiwalat niya sa atin kung paano nga ba niya naramdaman at hanggang sa ngayon nagtitipay siya sapagkat napakasarap kapiling ng Espiritong Banal. Tinatawagan ko po si Beth Kapunpon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po ang sinabi ng kapatid ko na napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. Ako naman po, tunay nga po talaga napakasarap sapagkat malayo man po ang pinanggalingan kong lugar, subalit wala pong naging hadlang upang makarating ako sa dambanang lugar na ito. Walang hanggang papuri at pasasalamat po sa Ama sapagkat sa pamamagitan po ng aking karamdaman, napapunta po ako sa lugar na ito. At sa pamamagitan ng mahal na Apo, siya po yung ginamit ng Ama upang mapagaling ako sa aking karamdaman. Bali, 3 taon po akong dinudugo, subalit nung dati po talagang bilang tao, andun po yung takot, na kung paano ako gagaling, subalit nang mapapunta po ako dito sa banal na dambana sa pakikinig ng mga banal na salita na iniluluwal ng mahal na Apo, nanalig at nagtiwala po ako ng lubusan upang makamit ang aking kagalingan. Marami man pong pinagdaanan, subalit hindi po yung naging hadlang upang tumugod ako na manalig at magtiwala, sapagkat doon nga po tinitingnan ng Ama kung paano tayo lubos na mananalig at magtitiwala sa Kanya. Sapagkat bilang tao po talagang mahina tayo. Subalit siya po ang nagbigay ng katatagan upang maging matatag ako anuman pong pinagdadaanan, na makamit ko ang kagalingang aking nais na makamit. At sa pamamagitan nga po noon, sa pagbabata ko, mapalad po ako sapagkat nahirang po ako bilang alagad. Hindi man po ganong kadali ang paghirang sa akin, subalit yun po ang ibinigay ng Ama upang lubos ako manalig sa magtiwala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong napakasarap sa piling ng Espiritong Banal sapagkat dito po matatagpuan natin ang kapanatagan, kapayapaan ng isipan. May mga pinagdadaaman po man tayo, mga pagdadalisal, subalit hindi po yun naging hadlang upang mapanatag tayo. Andyan po ang Ama na sa tuwin ay laging nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng kalooban. Kaya walang hanggang papuri at pasasalamat po sa Ama ang binabalik ko, sapagkat tunay nga pong nadama ko at natagpuan ko na napakasarap sa piling ng Espiritong Banal.
Kaya kayo pong may mga karamdaman, huwag po kayong malumbay. Bagkus manalig at magtiwala po kayo. Sapagkat ang mahal na apo po, siya po yung ginamit ng Ama na kinalugdan. At ang mga banal na salita pong nanggagaling sa Kanya, yun po ay magiging daan upang lubos kayong manalig at magtiwala. Hindi po sa isang iglap nakakamit ang kagalingan. Tinitingnan po ng Ama kung paano kayo nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Kaya ang bawat isa po patuloy na manalig at magtiwala. Ipagkakaloob po ng Ama ang kagalingan sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang kanyang pong naging karamdaman, 3 taon po siyang dinudugo na hindi mapagaling sa dakong Quezon. Tiga Quezon po siya. Subalit nung nadako nga po ang banal na gawain, nagkaroon ng misyon sa Quezon, doon po niya nakita ang kapatiran Divine Mercy. At sa pamamagitan ng ginagamit ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nagtiwala po siya. Sa pamamagitan ng salita na binigyan siya ng mga dahon-dahon na iinumin niya, at sa pananalig niya at pagsuko niyang ganap, ibinigay niya ang kanyang sarili at pagtitiwala sa ating Panginoon, nakamtan po niya ang kagalingan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, ang tatawagin ko ay isa pa ring alagad. Kabataan po siya. Ito po yung isang bata naming alagad na nahirang ng banal na Espiritu na naninirahan din po sa 3rd floor na marami nang ipinasilay sa kanyang kahiwagaan at kadakilaan ng ating Panginoon sa katauhan ng ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya nasabi niya sa kanyang sariling masarap sa piling ng banal na Espiritu. Tinatawagan ko po si Malu Sulit. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Siguro po para sa akin, higit ko pong nararamdaman ng Diyos, kalakip ang pagbabago. Hindi ko naman po mararamdaman o hindi ko po masasabi sa aking sarili na masarap sa Espiritong Banal kung ang sarili ko po ay hindi ko binabago. Amen po ba doon? Sapagkat masasabi po natin na masarap sa Espiritong Banal kung tayo ay nagbagong buhay. Yun po yung pananaw ko para sa akin. Sapagkat sa aking buhay po bilang isang lingkod ng Diyos, marami pong tinatahak na panghuhusga o mga batong hindi mainam. Subalit, sabi ko nga kapag naiisip ko po yung mga banal na salita na nagmumula po sa ating Panginoon, yaon po ay higit kong napapalakas ang aking pong pananalig at pagtitiwala sa Diyos. At doon ko po higit masasabi na masarap sa Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin po, bilang pagkatao, nadako po ako sa banal na lugar na ito sa kadahilanan po na sa maling pag-ibig. Sapagkat nagkaroon po ako ng desisyon o nagkaroon po ako ng malalim na desisyon na ako po ay magkakaroon ng sariling pamilya. Sapagkat yaon po ang aking kaisipan noon na gusto ko ng buhay ng naging malaya. Sapagkat ako nga po yung tao na hinigpitan ng aking magulang. Sapagkat sa kadahilanan po na ako po yung taong pasaway. Sapagkat noon, sabi nga sa akin ng aking ina, aral, bahay ka lang. Kaya hindi po ako sanay makipagkaisa sa tao. Hindi po ako sanay na makipag-usap o makihalubilo sa tao. Kaya yung pong expression ng aking muka, hindi po maganda sapagkat hindi po ako naging malaki, hindi ako tinuruan ng magulang ko na makisama rito, makisama doon. Kapitbahay nga lang po namin, nahihiya po akong humarap. Sapagkat yaon po ang aking naging buhay na hindi po ako palabati, hindi po ako palakibo. Sapagkat sa dati kong buhay ay ganito po ako. Subalit na naririto na po ako sa Panginoon, hindi po marapat yung buhay po ba ang Diyos? Dito po yaon ang lahat tinuro sa akin ng Diyos sa pamamagitan po ng taong kinalugdan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sapagkat ano ang nabago kung hindi makikita sa mukha mo? Ano ang nabago kung hindi makikita sa ugali mo? Wala po, kaya hindi ko po masasabi na
ako yung masarap sa Espiritong Banal kung di po ako nagbago. Subalit ipinakita ko po yaon sa Diyos na may kalakip nagpababago upang masabi ko, masarap sa pili na Espiritong Banal. Amen po ba doon? Kaya po yaon na naging desisyon ko noon na magkaroon ng asawa. Opo, tatapatin ko po kayo noon. At nagkaroon po ako ng doubt sa aking sarili na gusto ko sa buhay na ganito, gusto ko iwanan ng aking pamilya sapagkat nahihigpitan po ako. Nahihigpitan, yaon po pala ay maling desisyon. At gano'n na po, isang gabi, nagkaroon po ako ng desisyon na eto na, gagawin ko na. Subalit salamat, pinasasalamatan ko po ang aking tatay na siya po yung nagpigil sa akin na nalaman niya po yan, nakutuban niya po ako na may gagawin ako. Yaon po ay isang madaling araw, nakita niya ako, saan ka pupunta? Sabi niya sa akin, sabi ko wala, dyan lang. O bakit madaling araw na ay umaalis ka pa? At sila po yung nagpupunta na po dito, 4 na kapatid ko po nagpupunta dito, ako po yung huling nagpunta. Buong compound po ng aking mga kalahit, tito, tita, pinsan, lolo at lola, lahat po sila nagpupunta na dyan, ako na lang po yung hindi. At ganun nga po, kapag po umaalis sila, malaya po ako para kung itik na nakawala. Subalit kapag oras ng 4:00, kailangan magpakita ako nasa bahay ako. Sapagkat aabutan po nila ako nasa kalsada, nasa kanto, at papagalitan na naman po ako ng tatay ko. Isusumbong ako kay nanay na nasa abroad, yung anak mo na rin, wala na naman. Kaya nagkaroon po ako ng takot na baka na naman mahuli ako ganito. At isang gabi, yaon na nga po ang tinuldukan ng Panginoon sapagkat hindi po naging maganda ang aking desisyon. At ng kaumagahan po ay nabalitaan po ng aking tatay ay may gagawin po ako ng desisyon na gusto ko ng mag-asawa. Subalit nasa makamundo po yung isip ko no na gusto kong takbuhan yung pamilya ko, gusto kong umalis sa ganito, gusto kong maging malaya. Sapagkat salamat sa dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at hindi na yaon ay pinahintulutan. Sapagkat kung pinahintulutan yaon, wala po ako dito sa dakong ito. At hindi ko po mararamdaman ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na po. Buhay po ba ang Diyos? At yaon na nga po no na nagkaroon lang po si tatay noon sa akin ng sinaktan niya po yung katawan ko. Medyo natamaan po ako nung malaki pong kahoy na dahil sa sobrang galit, sobrang hinanakit sa akin na saan ka pupunta, hinampas niya po ako dito sa Gawing Binti. Nagkaroon po ako ng pasa. So, yung pong mga panahon na yun ay nandun po ako sa maliit na kwarto na hindi po ako makain. 7 days before po noon, magba-birthday ako na naganap po yaon. Subalit no, nag-birthday po ako year 2010. Yung po yung birthday ko na karumal-dumal na malungkot, na wala lahat, bumagsak lahat ng mga pangarap ko, na akala ko maliligtas na ako sa buhay, akala ko pupunta na ako doon sa buhay na masaya, hindi po pala tama yaon. Sapagkat ang buhay ko noon na naging kala ko po ay malungkot, hindi po pala, yaon lang mo po pala, ay pinoprotektahan ako ng dakilang Diyos Ama, sapagkat batid po niya na may gagampanan ako sa lugar na ito. Buhay po ba ang Diyos? At yaon po ay natuldukan ang maling gawa, no cellphone, no friends, no boyfriend, no best friend. Ginanyan po ako ng nanay ko. So sabi ko, paano ako makakaugnayan sa aking mga kaibigan? Noong malaya ka, sinuway mo ako. Ngayon pa kayang ihigpitan kita, kapag sinuway mo ako, magkalimutan na tayo. Through cellphone, pinatay ko po yun. Hindi ko pinakinggan ang sermon ng aking magulang. At ang kinatwiran ko po nun, pinipigilan mo ako sa desisyon ko, hindi mo ako napagtapos ng pag-aaral. So napakasakit po pala sa magulang na sumbatan mo siya, na sa kabila ng kahirapan ng buhay, hinahanap ko po na pag-aralin ako, subalit hindi po yaon naging makatuparan sapagkat ang hangarin ko po noon, kapag ka-graduate ko po ng 4th year high school, ay magkakaroon po ako ng magandang buhay. At ang mataas po kasi ang mga pangarap po noon na gusto ko makapag-aral, and then kapag katapos ng pag-aaral, magtatrabaho ako. Subalit, hindi po yaon na naging katuparan. Andito po ako ngayon sa inyong harapan. At doon na nga po na nagdesisyon na po ako na magpunta dito. Sabi ko noon,
gusto kong sumama doon. Kaya lang natatakot ako kay Apo Conching. Baka ipahiya ako dun eh. Kasi ganun po yung kwento sa akin ng mga kapatid ko na kapag nagpunta ka doon, sasabihin daw po kung ano yung masamang ginawa mo. Kaya natatakot po ako sa sarili ko na baka sa dami ng tao ipahiya ako. Ganun po yung pakiwari ko po sa akin sarili na tutumbukin daw po siya kapag kaharap mo na si Apo, sasabihin daw po sa yung mga ugali mo. At nagkaroon po ako ng takot na sabi ko, sige, hindi na ako pupunta doon kasi ganito, ganyan. At hindi po nabigo ang ating Panginoon sa aking paanyaya. Isang gabi, nagpanaginip po ang ating mahal na Birhen Maria sa katauhan po na ating minamahal na Apo Conching na nandito po siya sa side ng kanan ng kamay ko na, anak, magtungo ka sa dako ng aking dambana. Paligi ang pangalan, Apo Conching ang naturingan bilang namumuno roon. So, pumunta po ako kay Berhel. Sabi ko, kasi alagad po siya dito, pinsan ko po yun eh. Sabi ko, Berhel, ano ba yung gagawin doon kapag nagpunta ka doon? Wala. Pupunta ka lang, a-attend ka lang. Sabi ko, tutumbukin ka baka ako ni Apo kung ano yung ugali mo. Hindi po sa akin si Berhel. Sabi, hindi, kapag kaharap mo lang siya. Then nagkaroon na naman po ako ng takot. Sabi ko noon, sige, baka saka na lang, i-schedule ko na lang kung ano. Hindi ko pa po kinikibo yung tatay ko, yung nanay ko, hindi ko pa po kinakausap sa cellphone sapagkat sa naranasan ko nga po dito na nagkaroon po ako ng malaking pasa sapagkat hindi ko po alam kung gaano kalaking kahoy dahil nga po sa katigasan ng ulo ko. So, lumilipat po ako doon kila Inda. Sabi ko, Inda, dito na lang ako titira kasi wala naman sa akin nagmamahal doon eh. Kasi wala naman sa akin nakakaunawa doon eh. Sabi niya, Apo, hindi pwede yan kasi ganito, ganyan. Magagalit sa akin yung nanay mo. Alam mo naman yung nanay mo, may katarayan yon. Ayoko makalaban yun sapagkat nakagitna ako dyan sa inyo, anak ko at apo kita. Kaya hindi ko pwede ikang pananigan kung sino yung mali, tanggapin mo kung mali ka. Sabi ko, hindi ko po sila maunawaan dahil malalalim na po yung mga sinasabi nila dahil nga po narito si Berhel, kinausap na rin, wala rin po, tumatalbog rin po kasi ang nagahari po sa akin ay demonyo. Sapagkat kung nagahari po ang espiritu, lahat po yaon ay mauunawaan ko. Amen po ba doon? Kaya yaon po masasabi ko po na nang ako po ay 2010, July 7, nang ako po ay nadako dito. At nagkaroon na po ako noon ng pagpunta ko po dito, naupo ako doon sa gawing likod. Salamat sa dakilang Diyos sa mga mensahe na ipinadadal niya nung kay Apo Conching na ang wika, hindi ko po makakalimutan. Mayroon ditong isang kabataan, demonyo ang nagahari. Buhay po ba ang Diyos? Kaya inangkin ko po sa akin sarili na yaon ako. Yumuko po ako at umiyak. Sabi sa akin ng mga tita ko, ba't umiiyak ka? Wala, na-touch lang ako. Sabi kong gano'n. Sabi niya, saan ka na-touch? Doon ka ako sa mensahe ni Apo. Siguro nabuksan ka. Nagbubulungan po sila. Siguro po ako pinagbubulungan dahil nga po alam po nila, pasaway po ako. So doon na po umikot ang aking buhay. Kaya po ako nadako dito sa maling pag-ibig na ngayon ay tinama ng Diyos at minahal akong lubusan. Ibinigay ng Diyos ang tamang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya higit ko po ipagsisigawan, masarap sa piling ng Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ako ngayon nagsusumikap at nagsusumakit na ang sarili ko ay lubusan mabago mula sa tuktukan ng aking ulo hanggang sa ikalilima ng aking paa ay ganap niyang pag-arian na aking pagkatao na wag na akong lumiko kundi dumiretso ang aking buhay sapagkat ang kagalakan ng aking mga magulang, ang kagalakan ng aking mga kapatid ay sadyang ipinagkaloob ng Diyos sapagkat nagkakaisa po silang idinudulog ako. Ako po yung dinudulog nila, ang buong pamilya ko, sapagkat ako po pag dumadating na sila kay Apo, magtatago na po ako sa kwarto. Ayoko po silang makaharap sapagkat sinaktan nila ako eh. Inalis po nila yung kaligayahan ko para po sa akin, yun ang pananaw ko. Subalit, yaon po ay higit ko ngayon pinasasalamatan sapagkat sa kaganapan na yaon ay naririto po ako sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon na naririto lamang po kami sa bahay pari, ay niluwat pa niya po ang panahon upang kami ay madako rito. Hindi po namin agad-agad na balitaan kung ano po yung gampanin dito kahit
pwede naman pong lakarin, ayan lang po yung bahay namin. Subalit yaon nga po ay may takda-takda at may kaganapan upang sa takdang araw na ito ay ako po ay maibahagi sa inyong harapan. Kaya po bilang isang kabataan ng Diyos, bilang isang lingkod ng Diyos, kahit ano po sabihin ng mga kabarkada ko na ganyan na lang pala ang buhay mo doon ka na lang pala, nanggagamot ka na ba? Siguro po, nung una masakit, nilalabanan ko sila. Pero po ngayon, sabi ko, wala, masaya ako dun, ano magagawa nyo? Dito po ako masigit, lumakas ang aking pananampalataya sa Diyos, sapagkat dito ko po higit naramdaman kung paano makisama sa tao, kung paano makihirap sa tao, na may kalinisan ng isip at kalinisan ng puso, sapagkat kaya kong iyalay ang aking sarili, subalit hindi ko kayang iyalay ang aking sarili kung ako'y nagkukunwari. Hindi po ako makakatagal sa dakong ito kung hindi katotohanan at hindi kabutihan ang naghahari sa aking kalooban. Hindi ko naman po sinasabing ako'y banal, hindi ko po sinasabing ako'y malinis na, kundi nagsusumikap at nagsusumakit na makaganap sa bawat araw na maging makatotohanan ang aking pag-ibig at pag-aalay sa aking kapwa, sapagkat kung may kakunwarian, makikita naman po sa akin yaon. Kung may kadayaan, makikita rin po sa akin. At kung hindi ko po higit nararamdaman sa aking puso na ang pinaglilingkuran ko dito ay totoong Diyos na buhay, hindi rin po ako magtatagal dito. Sapagkat iniwanan ko po ang buhay na magulo at bumalik po ako sa buhay na maayos. Kaya hindi na po ako muling liliko sa maling gawa. Kaya sa tuwina sabi ko nga, ipanalangin ako ng bawat isa, sapagkat kuminsan ay may pang-agaw kapag nalalabas po ako at kapag nagtatagal ako sa aming bahay o doon po ako nag-i-stay, marami rin pumapasok sa isip ko na magtatrabaho na ako, magnenegosyo ako, hihingi ako kay nanay ng ganito. Pero kapag nagmensahe na po ang banal na espiritu, sinasagot po ako niya sa pamamagitan po ng mga banal na aral ng ating Panginoon. Kaya sa akin pong pagkatao bilang isang lingkod ng Diyos, naway magampanan ko kung ano pa po ang kanya ipagkakaloob at kung ano pa po ang karapat-dapat niyang ibibigay sa akin upang sa gayon ay makapaglingkod po ako ng may pag-ibig. At salamat din po sa mga kapwa ko alagad na sa tuwina ay nagpapalakas ng aking kalooban, na kapag narinig ko na po, higit kay Mami Beth, kapag narinig ko na siya na nagsasabi ng ganito, ng ganyan, nabubuhayan po ang aking. Hindi ko po pinagmamagaling sa inyo. Hindi rin po ako sumisip-sip sa Kanya. Sapagkat sa ating Panginoon, yung katotohanan lang po ang aking sasambitin. Sapagkat hindi ko naman po kailangan sumipsip bakit po ako sisipsip? Kundi, nais ko lamang po bigyan ng kaliwanagan ng aking binabahagi, sapagkat sa dakong ito, mararamdaman ko pong higit ang ating Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat, bilang ako po ang nagbahagi, binahagi ko lamang po kung ano yung karanasan ko. Nasa sa inyo na lamang po yung kung kailangan po, kung nagkaroon po kayo ng inspirasyon. Sa akin po bilang pagkatao, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat higit ko pong nararamdaman ng Diyos, at sa kalakip na pagbabago, masigit ko pong nararamdaman ang Espiritong Banal. Kaya salamat po sa dakilang Diyos. Kaya isa po ako sa patotoo, masarap mamuhay sa Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? Isa mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Salamat po, mahal na kapatid. Narinig niyo po ba yung pagbabahagi na ating kapatid? Yung sinasabi po niyang maling pag-ibig, 14 years old po siya noon. Ibig sabihin, masyadong napakabata, mapusok ang kaisipan. Ang bawat lumuluwal sa kanyang labi at iniisip niya, sa palagay niya ay tama, sapagkat may sarili siyang desisyon na ayaw niyang makinig sa kanyang mga magulang, sapagkat pakiramdam niya, hinihigpitan siya. Subalit, ang magulang ay magulang, ang lahat ng mabuti ay tinuturo para sa kanyang mga anak. Kaya purihin at dakilain ang ating Panginoon sa pagmamahal sa Kanya, dinala siya sa dakong ito kung saan binuksan ang kanyang kaisipan na mayroong Diyos na dapat niyang sundin at dapat niyang panahanin sa kanyang puso upang masumpungan niya na masarap sa piling ng Espiritong Banal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, para susugan ang kanyang pagbabahagi, nais ko rin tawagin ang kanyang magulang, ang kanyang tatay na dati ay nasa sanlibutan at ngayon ay CAPS na siya, kung paano nga ba namumuhay siya sa piling ng Espiritong Banal, kung paano nung dating buhay niya na magulo rin, subalit ngayon may kapayapaan siya. Tinatawagan ko po si kapatid na Teban. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan, sapagkat ang buhay nga po namin noon ay tadyang napakagulo. Sapagkat ako po ay hindi po nila ako dapat sundan noon dahil ako po ay laging nasa piling ng ibang babae. Totoo po yun. Mahirap po kasing magsinungaling sa harap ng Diyos. Kasi po ako ay isang driver. Kaya po naman sa lahat ng aking pinupuntahan ay ganun lang po ang nangyayari sa akin sapagkat malayo nga po ang aking asawa, subalit ang aking mga anak ay mahal na mahal ko po noon. Kaya ko lamang po sila hinigpitan dahil napakababata pa po nila. Sapagkat yung po si Malo ay talagang ubod ng tigas ang kanyang ulo. Kasi po, pagka po siya ay binigyan po namin ng cellphone, may tinatawagan po. Nauhuli ko po kasi siya. Subalit, yung po pala ay kinasasama ng loob ng aking anak. Ngayon po, ang iniisip ko sa aking sarili, kung paano ko mamahalin ang aking mga anak at ang aking asawa. Subalit, paglabas ko po ng bahay, nalululong na po ako, nasa masamang bisyo. Hindi naman po ako nag-a-addict, kaya lamang po, mas masahol pa sa addict ang aking katawan, sapagkat hindi ko pa po kilala ang Diyos. Kaya nga po ako ay nagtatapat sa inyo, subalit nang ako ay kinalabit ng ating Panginoon, eto, natutunan ko na po siyang hanapin, sapagkat napakasarap palang mabuhay sa piling ng banal na Espiritu sa ating minamahal na Apo Kunching. Kaya nga po ako ngayon, yung aking mga anak na yan, hindi ko po alam. Hindi ko po kasi sila inaabisa na magpunta rito. Darating lamang po ako sa bahay. O anak, kumain na ba kayo? Ganun lamang po ang sinasabi ko sa kanila. Pero hindi ko po sila inayan lahat. Nakikita lamang po nila ako nagpupunta. Tatay, saan ka ba nagpupunta? Anak, gusto ko lang magbago sa inyong nanay sapagkat siya ay nasa malayong lugar. Ayoko na po kasing balikan ang dati kong buhay na napakagulo. Tama, masarap ang feeling ko sa ibang babae. Pero ang iniisip ko pagkagabi, parang may kumakausap sa akin, anak, magbago ka na mahal ka ng asawa mo at mga anak mo. Ito nga po ang sinabi ko sa aking sarili, ako bala ay isang taong masama at isang magulang na hindi karapat-dapat na magsalita sa mga anak o bigyan ng man lang ng isang pangaral kung paano. Dahil ako ay parang hindi pakikinggan ng aking mga anak sapagkat ako ang pinagmumulan ng kasamaan sa aming pamilya. Subalit, nang ako ay maakay at ako ay nagkaramdam, paano kaya ito? Sabi ko sa aking asawa, paano ko makakapiling ang aking asawa ay napakalayo? Ang aking mga anak naman hindi ko matawag dahil puro babae. Yung kaisa-isa ko pong lalaki ay nagtatrabaho naman po. Paano ako kakain? Paano ako magluluto? Wala akong kasama sa bahay sa araw-araw ng aking buhay. Wala akong makausap, kundi ang cellphone. Tatawag ako sa aking asawa. Siguro, baka hindi mo na ako abutan sa aking karamdaman ng ito. Dahil nahihinanay, para pong ang buhay ko noon ay sa sobrang pagsisisi, hindi ko po alam kung ako'y patatawarin pa ni Lord dahil sa dami ng aking kasalanan na nakamit sa lansangan. Kasi nga po, alam ko, ang buhay ko noon ay hindi ko na kayang ayusin ang aking pamilya. Lalong-lalo na po, ang aking asawa pag tumatawag, laging lobat ang cellphone. Ang isang cellphone nasa motor, ang isang cellphone nasa bahay. Yung nasa motor ko, sa ibang babae ko nilalaan yun. Totoo po yun. Mahirap po kasing magsinungaling. Pero nung ako po ay nadako at nakilala ko at natinanggap ko ang mga salita na nilalabas ng ating minamahal na Apo, hindi na pala karapat-dapat na dalawa pa ang cellphone mo. Ang karapat-dapat pala, palitan mo ng SIM ang cellphone mo
at ilaan mo na lang sa iyong asawa at mga anak. Ganun po. Ito po ngayon totoo. Dalawang cellphone ko pero hindi ko na po ginagamit ng isa. Isa na lang. Pero sa asawa ko at sa mga anak ko na lang. Kaya po laging full charge ang cellphone ko ngayon. Hindi po katulad ng dati. Lagi po nagtatago. Laging kasinungalingan ang ginagawa ko sa aking asawa. Saan ka galing? May sumakay at markila pero wala. Nasa piling ako ng ibang babae. Totoo po yun. Kumo nga po ako ay, siyempre, ang ganyang driver at walang asawa ay naghahanap lagi ng makakausap at makakapiling sa buhay. Pero hindi ko po sinasabi sa aking mga anak yon. Subalit, talaga pong ang Diyos ay walang maililihim. Naligo po ako na iwan ng cellphone, tumunog, sinagot ng aking mga anak, "Tatay, sino ito?" Wala na akong reklamo. Kaya sinabi ko, "Anak, hindi ko na uulitin. Yang cellphone na yan, anak, tapon nyo na. Wala na akong pakialam sa SIM na yan." Kaya nga po kasi, doon ko nakilala, ang Diyos pala ay mapagmahal sa kanyang mga anak na naliligaw ng landas, na kagaya ko, na ako ay hinanap ng Diyos, hindi ako ang humanap. Ang Diyos ang humanap sa aming pamilya upang makarating dito sa barangay ng Paligi at makamtam ang lahat ng kaligayahan sa buhay. Kaya ang buong ngayon, napakasarap talaga mabuhay sa piling ng banal na Espiritu, na katulad ko ngayon, na ako ay naging isang kaps. Wala na po siguro akong mahihiling sa Panginoon Diyos kahit na po sa ngayon nawala na po kasi yung asawa ko malayo na naman. Kaya nga lang po, ilang linggo ko rin pong ininda buhat nung umalis yung aking asawa. Dati-dati pag umaalis ang asawa ko, tuwan-tuwa ako. Totoo po yun, tuwan-tuwa ako sa tagal na po ng asawa ko doon. Unang-unang alis, tuwan-tuwa ako. Kunyari, umiiyak ako. Totoo po yun. Umiiyak ako. Pagdating ng 3 araw, wala na ang aking kalungkutan. Bakit? Dahil ibang babae na ang nagpapasaya sa akin. Ganyan po talaga. Nung pangalawang dating po ng asawa ko, bagya-bagya na po, nawawala. Nang pangapat na balik na po ng asawa ko, wala na po talagang unabis. Inalis ko na po dahil alam ko ang Diyos ang naghahari sa aking puso ngayon, sapagkat ang aking mga anak ay mahal na mahal ko at mahal na rin ako ngayon. Lalong-lalo na ang lahat ngayon ng aking mga kaibigan at nagmamahal na mga alagad sa akin. Lalong-lalo na po, Mother. Nang ako ay may karamdaman, anong sinabi ni Mother sa akin? Pinuntahan ako sa bahay, "Anak, lumabang ka dahil sa iyong karamdaman." Bakit? Kung makikita niyo po ang aking muka, ang aking katawan, wala na po kayong masasabi kundi, ano ba yan? Subatayan o tao? Alam po ni Mother yan kung ano ang itsura ko. Kumakatas, lahat ng buong katawan, kumakatas, ang balat ko parang akasya, walang nag-aalaga sa akin dahil malayo ang asawa ko. Sino ang nagmahal sa akin? Ang mahal si Mama Mary, ang mahal na Apo Kunching, ang mga mahal kong mga alagad na nagmahal sa akin at dumalangin nasa ako ay gumaling. Kaya nga po, paano ka sa binigay na kaginhawahan na ito at kasarapan sa buhay sa piling ng banal na Espiritu na nagmamahal sa atin. Kaya tayong lahat po, na anuman ang inyong karamdaman sa inyong buhay, huwag po kayong matakot. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, hindi na tayo kalilimutan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Nakapulot po ba kayo ng aral mula sa anak hanggang sa asawa, sa magulang? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yan po ang sinasabi na pag nandito ka na sa dakong ito, nakahalalo na kung nakatindig ka sa harapan, lahat ng
lahat ng kaganapan sa buhay mo, ito man ay nakakahiya sa dating buhay, subalit sa ating Panginoon, walang nakakahiya kung ganap kang nagbago at tumanggap sa kamalian mo. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kung dati ganoon kasilimuot ang kanyang buhay, ang kanilang buhay bilang pamilya, subalit dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa kanila, isa-isa silang inakay sa dakong ito at naramdaman nila na ang Diyos ay kumikilos sa kanila at binago ang kanilang buhay. Ngayon, nananagana sila sa kapayapaan, kagalakan, may pagkakaisa ang bawat pamilya. Ngayon, ang kanilang buhay payapa na, hindi man katulad ng iba na mayaman, subalit mayaman sila sa pagmamahalan ang kanilang buong pamilya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, tatawagin ko naman ang isang aking kapatid na alagad, ang aming mother na si kapatid na Marisa, upang ibahagi niya sa atin kung gaano nga ba niya pinagwaway-gaywayan sa bawat araw na pagtindig niya sa dakong ito na kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Marisa. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo sa oras na ito. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sadyang hindi kayang tawaran ang kaligayahan sa piling ng Espiritong Banal. Amen po ba yun? Alam niyo po ba kung bakit? Buhay ang Espiritu. Sapagkat habang andun po kami sa dakong tinunguhan namin ng mahal na Apo, yan din po yung pinag-uusapan po namin sa piling ng Espiritong Banal. Sapagkat, sabi nga, minsan matutulala ka na lang. Subalit hindi ibig sabihin na ikaw'y masisiraan ng ulo, kundi nakatitig ka doon sa pangako ng Diyos na kahit nag-iisa ka na lang, hindi mo naman nababatid na nag-iisa ka, ang pangarap mo naman ay sa piling niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasabing kay sarap? Opo, sapagkat kaya niyang ibigay ang lahat. Kaya niyang ibigay ang lahat. Yung hindi mo kaya, yung hindi natin kaya, kaya niyang ibigay ang lahat. Lamang, may puhunan. Sabi nga ni Mami Beth sa tuwing na sinasambit niya ito. Lahat ng mithiin natin sa buhay natin, may puhunan. Gayon din ang paghingi sa ating Panginoon. Amen? Hindi magbasta-basta magbibigay ang ating Panginoon na gusto mo ito dahil gusto mo, kundi aalamin niya kung sino ka. Kaya kailangan mong mamuhunan. Buhay po ba ang Diyos? Maaaring sabihin nyo, bakit kapatid na Marisa, yung mga masasama, patuloy silang nabubuhay ng masagana. Pinagpapala sila ng Diyos. Hindi totoo yun. Ang nagpapala po sa kanila, hindi ang Diyos, ang demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Dahil nagagawa din po yan ng demonyo. Amen? Kaya mga kapatid, sa piling ng Espiritong Banal, sa dakong banal na tinunguhan ninyo, malalasap nyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Paano ito nagsimula? Dahil sa mga aral niya. Sa dakong ito, paunti-unti, sabi nga, narinig ko po ang bahagi ng aking kapatid na Malu. Salamat anak, nararamdaman ko yon. Sabi nga, kapag ang kapwa espiritu mo ay naging lapat sa'yo, na espiritu din nila ang taglay mo, halimbawa, ang mabuti espiritu, taglay ni nanay, taglay ko, hindi na kailangan magsalita pa. Ipadadama na ng banal na espiritu doon sa may espiritu na katulad kung ano yung dapat niyang gawin. Amen? Sa madaling salita, maliles na yung pagsasalita na hindi tama. Diyan po, gawa po yan ng espiritu. Sapagkat mata sa mata lang, nagkakaintindihan na. Damdamin sa damdamin lang, nagkakaintindihan na. At yan po ang masarap sa piling na espiritong banal. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Paano ito nakakamtan? Simple lang po. Kung ano po yung tinanggap namin, matatanggap nyo rin po. At tinanggap nyo na rin po. Buhay po ba ang Diyos? Subalit paano ito malilinang? Ipalinang po natin sa banal na espiritu. Ikaw mismo, ipagparaya mo na malinang ito ng banal na espiritu. Sapagkat kung hindi, ganun pa rin. Komplikado pa rin ang buhay. Amen po ba yun? Alam nyo po, sa oras na ito at sa mga araw na ito, maging sa susunod pang panahon, yun po yung, sabi ko nga bilang pagkatao, sa tuwing ay sinasambit ko, bilang tao ay wala ako. Wala kahit na ano. Subalit ang Diyos na pinaglilingkuran ko, meron. Amen? Kaya ang Diyos na pinaglilingkuran mo, upang ikaw na anak niya, ay huwag malumbay sa titwina, tumanaw ka sa gusto ng Diyos para sa iyo. At kapag ito ang nakalagay sa isip at puso mo, kahit wala pa sa pananaw mo, alam mo, mararamdaman mo,
na mayroon kang magagawa at mayroon siyang magagawa para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dito po ako ngayon nabubuhay. Sa salitang tao ay nabubuhay ako sa pangarap ng Panginoon. Amen? Hindi sa pangarap ko, sapagkat wala akong magagawa sa pangarap ko. Amen? Subalit sa pangarap ng ating Panginoon, dahil doon po ako ngayon nakatuon sa pangako niya, doon po ngayon ako nabubuhay. Buhay po bang Diyos? At yan po, sa piling ng Espiritong Banal, na hindi ko nakikita, subalit nadarama ko sa puso ko na may magagawa siya, sigurado may gagawin siya. Paano niya ito gagawin? Simple lang po. Sumuko po tayo. Isuko natin ang ating buong pagkatao. Ipagparaya po natin ang ating buong pagkatao upang malaya po siyang makakilos. At kapag nakakilos na po siya ng malaya, ikaw na ngayon ang susunod sa kanya. Hindi siya ang susunod sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Tinuturo po niya lahat. Tinuturo po niya lahat. Bakit ko po nasasambit? Minsan bilang pagkatao, may naiisip tayong pabor sa atin. Akala natin, okay sa atin yon. Subalit may nasasagasaan naman tayong iba. Amen? Sige, maghimay po kayo. Hindi po pala angkop yun. Yung tama sa atin, ayaw ng Panginoon. Bakit? Gusto natin, pabor sa atin. Subalit nasasagasaan natin si nanay. Halimbawa, ayoko siyang bigyan. Meron ako ngayon, pero ayoko siyang bigyan. Pabor sa'yo, ayaw mo siya, mayroon ka, pero ayaw mo siyang bigyan. Gusto ba yun ng Diyos? Hindi. Paano mo yun ngayon mapaglalabanan? Amen? Mga kapatid, ang Espiritu na po ang kikilos dyan. Sasabihin sa'yo ng Espiritu, bigyan mo siya. Di baling wala ka, sapagkat ako naman ay sa'yo. Siya bigyan mo dahil wala siya. Buhay mo ba ang Diyos? Paano mo ito magagawa? Mga kapatid, yan po ang napakahirap pong paglabanan ng bilang pagkatao. Amen? Sapagkat hindi po yan magagawa ng taong tao. Kundi ang makagagawa lang yan, yung pagpaparaya na yan, ay ang banal na Espiritu na hindi natin nakikita na kapag tinanggap natin sa ating puso, siya na po yung magmamaneho ng buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po kasarap. Sabi ko nga po sa inyo, maring sabihin nyo, nasasarapan sila, hindi ko naman sila nakikitang mayaman. Nasasarapan sila, hindi ko naman sila nakikita na masagana. Opo, wala talaga kayo makikita, sapagkat siya ng Diyos. Wala kayong makikita, hindi nyo siya makikita, subalit siya masagana. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa pamamagitan po ng salita, ng mga aral ng ating Panginoon, sikapin nyo po na doon po kayo mabuhay. Amen? Masarap, masarap, masarap. Walang kapantay. Sabi nga, kilala mo ang Diyos. Nakagagawa ka ng mabuti. Subalit yung mga aral na dapat ay kailangan mahimay, ay hindi mo mahihimay, hindi pa rin magiging kumpleto ang sangkap ng buhay mo. Amen? Sapagkat yung paghimay sa aral ng ating Panginoon at makapasok sa buong nating pagkatao, yun na po yung magpapasarap sa lahat sa buhay mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung nagaganap sa amin bilang mga alagad. Kaya sa dakong ito, sabi nga, ano kayang tinutungo nila doon kay Apo Kunching? Ano kayang ginagawa nila doon sa dambana? Ngayon kayo mismo po ang makapagpapatotoo. Masarap dito, kahit walang binibigay na material na bagay na kakainin nyo, iuuwi nyo. Kundi masarap dito, sapagkat ang iuuwi ninyo ay hindi nakikita na sinuman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Bakit? Andito na lahat. Doktor, insurance, ang lahat-lahat andito na. Lahat ng kayang gawin ng tao ay nagagawa ng Diyos. Kaya kung tatanggapin po natin siya ng buong buo, naku kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Hindi na kailangan bumaba pa ang Diyos para tumabi sa iyo. Kundi sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, pagyamanin lang po natin yung kaloob ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu, kaya nasasabi ko pong masarap na kapiling, ito po yung mag-uugnay sa atin sa Ama. Amen? Gumagamit po siya ng tao, gagamit, para tayo po ay mabigyan ng liwanag. Sapagkat hindi yan kagaya ng flashlight, na eto ang liwanag, maliwanag na. Hindi po, hindi mo makikita ang kinang nito. Kundi ikaw mismo sa sarili mo ang makadarama kung paano siya magliliwanag sa buong pagkatao at dooy maisa sa buhay mo, sa puso mo, kung gaano ka siya kasarap kasama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, eto po, bakit may isang Mami Beth na sumuko? Naririnig niyo po. Bakit may mga kapatid kami, mga professional, na sa kabila ng kanilang mga pinagtapusan, andito sila. May mga kapatid po kami na payakman sa pananaw ng tao, subalit sumuko sila, mahalaga pa rin po sila. Amen? At kayo rin po,
ang ilan sa inyo may mga salapi. Bakit andito kayo? Sapagkat may isa lang po tayong layunin. Ang makapiling ang banal na espiritu na sa dakong tipanan niya ay mapalagok tayo ng bitamina. Yun ay ang kanyang mga aral na magsisilbing buhay at pagkain ng ating kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po ba, ganito lang po kasimple kung paanong gumanap ang banal na espiritu. Bakit ko po nasasabi? Halimbawa, ako po, walang-wala ako kahit na ano. Subalit kapag dumulog ka at nagsabi siya sa'yo, sa isip mo na, anak, huwag mong ikumpara ang buhay mo noon kung ano yung nakakamtan mo sa kabuhay mo ngayong wala ka. Kundi, wala ka man ngayon, hambing sa una na ikay nakabibili, ako naman ay sa'yo. Amen po ba yun? So maligaya ka na. Dahil naririnig mo yung tinig ng Panginoon na hindi maaaring mangibabaw ang gusto mo bilang tao na gusto mo ng mga material na bagay. Kundi, ang pinangingibabaw ng banal na espiritu, kilalanin mo ako, kamtin mo ako sa puso mo at mabubuhay ka. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, may karamdaman. Sino po ba ang hindi nakalakad? Ako rin po hindi nakalakad. Sino po yung hindi lumaki antayan? Ako rin po lumaki antayan. Sino po yung ito po nagsasakitan, pati sakong? Ako rin po. Lahat po kami, mga alagad, dumanas po kami ng karamdaman. Ngayon po, ang pinakamatinding karamdaman na hindi mapagaling ng tao ay dinanas ko rin. Ano yun? Yung puot sa puso ko. Ebe po ba yun? Alam niyo po ba kung sino nagpagaling nun? Ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayon, kahit tinetest ka ng Panginoon, pinahintulutan ka na subukin doon sa, tingnan ko nga kung talagang marunong na ito magpatawad, tingnan ko nga kung marunong na nga ito magparaya, gagawin po yan. 100% sigurado may magaganap sa'yo. At kapag hindi mo na pagtagumpayan, back to zero ka, kailangan mapagtagumpayan mo. Kailangan makamtan mo. Ito'y magaganap lamang kapag ang espiritu ng katotohanan po ay sa ating katawan. Malalabanan po ito. Halimbawa po, sabi ni Tita Lucy, wala na akong puot, hindi na ako galit sa mga kaaway ko, lalo sa mga kapitbahay ko. Halimbawa ha, isang araw, siyempre pinatotoo ni Tita Lucy dito. Halimbawa ko lang, pinatotoo. Tapos nasalubong niya. Kapag nasalubong Tita Lucy at sinabi niya na, ay naku, nakita ko na naman itong kaaway ko. Sa palagay niyo po ba, napagtagumpayan niya yung gusto ng banal na espiritu sa katawan niya? Hindi. Hindi pwedeng lukuhin ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po yung sinasabing gusto ko ipaabot sa inyo. Sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, sa araw-araw na paghahasik ng mga aral, yun na po yung ibinibigay na kagandahang buhay ng Diyos. Yung marinig po natin ang kanyang mga aral na maisisipi po natin sa ating puso. At kapag araw-araw kinakailangan natin ito na po ang magpupuno doon sa hindi natin kaya, doon sa kulang natin, at ito rin ang magbibigay awas doon sa kalabisan natin. Buhay po ba ang Diyos? Yan po yung, hindi ko po kayo tinuturuan, sapagkat nagaganap po ito sa amin. At purihin ng Ama, lahat po ng sinabi niya. Halimbawa po, may nagsabi po sa mga alagad na, ay, mga alagad na hindi nagbabago. Ikaw, halimbawa, nagsabi ka, na hindi nagbabago mga alagad. Alam niyo po, hindi mga alagad ang hinusgahan niyo. Ebe mo ba yan? Buhay mo ba ang Diyos? Opo, hindi mga alagad ang hinusgahan niyo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun, kaya nakakatakot. Sinabi po niya yan eh. Sapagkat, walang mga alagad sa dakong ito, walang isang Apo Kunching sa dakong ito, kung hindi ang Diyos ang nag-atas. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa pili na Espiritong Banal, hindi ka man makaganti sa labi, hindi ka man makaganti sa katawan, sigurado may gaganti sa'yo. Lagot ka. Buhay mo ba ang Diyos? Yun po yung ipinagmamalaki po namin. Hindi kami natutuwa. Subalit, naroon po yung paglingap ng Diyos na, aba, anak ko yan, huwag mo yung ganyanin. Opo, sinasabi po yan ng Panginoon. Kaya, kung ikaw ay karapat-dapat doon sa paglingap ng ating Panginoon, siguraduhin mong karapat-dapat ka upang ang pagbibigay ng Diyos ay maging karapat-dapat din para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Kaya, mga kapatid, ito po yung iiwanan ko. Wala po kaming maipagmamalaki sa inyong, ito binigay sa akin ng Diyos, mayroon ako. Ito binigay sa akin ng Diyos, ang dami kong pera. Wala po. Sapagkat, yun ay pangangailangang sekundarya lang dahil kailangan mo bilang tao. Subalit ang pinakamahalaga po, upang malasap ninyo na ang lupa man ay magiging langit rin,
Kamtin po nating lubos ang banal na Espiritu at para na kayong namumuhay na hindi kayo, kundi namumuhay kayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon na kung ano yung gusto niya, doon kayo paroroon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Halimbawa po, naku, pinapupunta ako ng Panginoon doon, pero nakita mo sa mata mo na ikapapahamak mo yung pupuntahan mo, hindi ang Panginoon ang sabi nun. Mahihimay niyo po, mahihimay. Kaya, mga kapatid, nawa po, sa pagkakataong ito, madama niyo po yung nadarama namin. Madama niyo po yung kaukulan na ayaw naming sarilinin itong kagalakang ito. Ayaw naming sarilinin. Kundi ang gusto namin sa bawat araw ay naihahayag sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon sapagkat ayaw po naming masayang. Ayaw, hindi po kami magiging magalak kung kami lang po yung magalak. Gusto po namin kayong lahat ay magalak sa piling ng Espiritong Banal upang wala na pong salitaan. Wala na rin pong kung ano-ano. Sapagkat may pandamang ibinigay ang Diyos na kakaiba sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, matutunan po natin lahat ito. At hindi po ito tinuturo ng tao, kundi ito'y pinagkakaloob ng libre ng ating Panginoon sa dakong ito, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, na sa una pa lang nang tayo'y bininyagan, ay binigay na sa atin. Subalit sa panahon ngayon, nililinang po niya, kinukultivate po niya para mabungkal at lumabas yung katotohanan na matagal na nakatago sa ating mga katauhan. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ang banal na Espiritu na hindi mamamatay, walang butot laman. Nagbiro pa nga kay Mami Beth. Alam mo, Mami Beth, nakakatuwa ano? At ito rin ay ihahayag ko sa inyo. Ito po ang kagandahan ng sapiling na Espiritong Banal. Dahil wala siyang butot laman, kahit anong sakit pa sabihin sa'yo ng tao, wala rin butot laman na mababali sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, walang butot laman na mababali sa'yo. Sapagkat, hindi nga ikaw eh. Kaya mga kapatid, tanggapin po natin ito. Tanggapin po natin ng buong buo, ipalinang po natin sa banal na Espiritu upang maging lapat sa'yo. At kapag naging lapat na ito, sigurado, magagalak at tagumpay ang buhay mo. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa pagbabahagi mo at higit lalong lumalim kung paano nga ba masarap sa piling ng banal na Espiritu. Siguro po ngayon, lahat ng narito, mimithiin na sa tuwin ay makinig sa salitang banal na niluluwal ng ating Apo Kunching upang higit niyong makilala na ang ating Panginoon ay masarap kapiling. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tatawag po ako ng isang kapatid kong alagad upang alayan ang awit ng ating Panginoon. Ganon din po ang nagse-celebrate ng kanyang anibersaryo. Tinatawagan ko po si kapatid na Miria para awitan tayong lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Walang hanggang pasasalamat po, Ama, muli sa pagkakataong ito ay pinagkatiwala mo sa akin na makapag-alay ako ng karampot na kakayanan upang makapagdulot ng galak sa aking mga kapatid, lalo tigit sa iyong Espiritong Banal. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang gaganda po ng mga ibinahagi ng ating mga kapatid. Sadyang, sa pamagat pa lamang po ng tema ay napakasarap ng pakinggan. Amen po ba? Napakasarap po sa piling ng banal na Espiritu. Sabi ko nga po, kung hindi man loob yan na tayo'y natawag, tayo'y nakatindig at nakapagbahagi, kung sadyang tayo po ay numamnam sa bawat tumindig at nagpahayag, kung gaano kasarap sa piling ng Espiritu at yung pong ating napakinggan ay ating isa sa buhay mula sa kanilang pahayag na kalooban ng Ama, mararamdaman po nating napakasarap sa piling ng Espiritong Banal. Kaya po sa pagkakataong ito, nais ko pong alaya ng nais ko pong mag-alay ng awitin sa ating Panginoon, lalo tigit po sa isa nating kapatid na alagad na nagdiriwang ng kanyang
ika-8 taong anibersaryo sa kanyang muling pagsilang sa banal na Espiritu. Isa po ito sa kanyang paboritong awitin. Maluwat-luwat na rin po na hindi na awit ito, kaya po, kapatid na Mami Grace, alam ko po na naririnig niyo po ako. Ang awitin pong ito ay para sa inyo, para sa ating Panginoon. Kung wala man pong tugtugin, kung ano pong kalooban ng Ama, nawa po ay maging masaya po kayo. At para po sa inyong lahat. One day, I know we will meet again. After our goodbye, and we'll share a few more dreams again, as in days gone by. My dear, sometimes please think of me. You could even write if you get lonely one day we must meet again. One day, if you should come back to stay, you'll find I am true. Even if it's 10 years from today, that's how much I love you. How I wish I could go with you, but the memories they'll have to make do. One day we will meet again. Why is the world so unkind? I search until one day I found true love and happiness, only to be taken away. One day, maybe there'll be you and I, kisses all the way. No more blue days and no more goodbye. It must come someday. Words can't explain how much I'll miss you. Maybe you'll realize if when I kiss you one day we must meet again. Why is the world so unkind? I searched until one day I found true love and happiness. One day he'll be taken away. One day maybe there'll be you and I, kisses all the way. No more blue days and no more goodbye. It must come someday. Words can't explain how much I miss you.
if when I kiss you one day we must meet again. Salamat po, Ama. At muli po, mahal na kapatid na Mami Grace, nawa po ay nagdulot ng galak sa inyo ang inyong paboritong awitin. Totoo po yun sa sinasabi po sa awiting ito. Isang araw, magmi-meet tayo sa kaluwalhatian. Kaya palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Salamat po, mahal na Apo, at salamat po sa inyong lahat. Isang announcement lang po para po sa mga CAPS. Bukas po sa ganap na alas 8 ng umaga, mayroon po kayong gaganaping pagpupulong sa dakong ito. Sa lahat po ng nagbahagi, sa lahat po sa inyong mga narito, maraming salamat po at nawa po malaki ang naging aral sa inyo o naitulong sa iyong buhay pananampalataya na masarap sa piling ng banal na Espiritong Banal. Magsitayo po tayong lahat upang awitin ang itinurong panalangin ng ating Panginoon.